Actually, habang doon tayo sa Balete kahapon, ay ginagawa ko po ang preaching na ito sapagkat nakikita ko mga tao, may mga kanya-kanyang ginagawa. Hallelujah. Amen. Kaya, nakita ko, amen, ang sitwasyon ng bawat isa sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Mateo 24 verse 1 to 14. Kung nakita nyo na, basahin po natin. Amen. Lumabas si Jesus sa templo. Paalis na siya na lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. Verse 3, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. 7. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at dilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Maghihirap ng nanganganak. Sasakitan siya. Verse 9, pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Amen? Hindi pa nga pinapatay. Hindi pa sinasakdal, hindi pa nahihirapan, tumatalikod na. Mapupot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Verse 12. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. Salamat sa pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Tayo sumandaling manalangin. Misa pa, purihin natin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Oh God, we give you praise, we give you honor and glory. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas, mapurihan, maparangalan, maluwalhati at madakila. O banal na Diyos, samahan mo po kami, turuan mo po kami, Panginoon, sapagkat tunay na wala po kaming magagawa sa ganang sarili namin. Lord, wala akong tiwala sa aking sariling laman, kaya itago mo po kami sa iyong likuran at ang hinihiling namin, ang banal na Espiritu ang siyang magministeryo sa bawat puso at isipan. Puspusin mo po kami ng banal na Espiritu, pag-isahin mo ang aming puso at damdamin ngayong gabi, Panginoon.
Lord, alis kami sa lugar na ito. Sinangkapan mo na po ang bawat isa. O Lord, i-anoint mo ang pakinig ng bawat lingkod mo, Panginoon, ngayong gabi. Maging ang labi ng iyong lingkod na manangaral, i-anoint niyo po, dakilang Diyos. Kayo po ang mangusap ngayong gabi. Salamat po. Maaki na po kami ng pagtatagumpayan. Pinabalik namin sa iyong lahat ng papuri at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Nanonood naman siguro kayo ng balita, ano po? Amen. Nakikinig kayo ng TV, nanonood kayo ng radyo, yeah. So, alam natin kung ano yung nangyayari sa ating paligid, sa iba't ibang bansa. Di ba? Sabi nga, may nangangaral, this is the signs of the last days. Ito yung mga sinyalis ng mga huling panahon. Amen. Amen? May magpapanggap na sila ang Kristo. Sila ang may hawak ng iyong kaluluwa. Di ba? Sila ang pipirma para hindi ka makapunta sa langit pag di ka dumaan sa Kanya. Di ba? Amen? Magpapanggap ng Kristo. Marami. Amen? May magpapanggap ng mga propeta. Marami. Amen? Magpapakita ng mga himala. So, yun nga, mga digmaan, laban sa bansa, sa kapwa bansa, kaharian sa kapwa kaharian. Diba? Nakikita natin. Amen? So magkakaroon ng maging mga lindol, karaan. Sumabog na naman para ang taan. Baliwala na lang sa mga tagaro. Amen? Kailan lang, diba? Ilan yung sumabog na lindol. Diba? So, ito na yung mga huling panahon. Amen. Kaya, ako po'y mangangaral sa paksa nito. Nandiyan na pala eh. Amen? Kanina pa. Diba? Fixing ourselves in the last days. Ayusin. Pagsasaayos ng ating sarili sa mga huling panahon. Amen? Kaya unang pag-usapan po natin yung unbelievers at ang mga believers in the last days. Amen? Yung unbelievers at believers in the last days, wala na pong pagkakaiba. Amen? Mga mananampalataya at hindi mananampalataya sa ating panahon. Amen? Kung titignan mo, di ba? Nakailang beses na akong hayo, nagpapakilala, born again, pero naninigarilyo sa harap ko. Diba? Born again daw, pero nagmumura naman. Born again daw, pero nagsusunod. Wala naman dito niyan, diba? Amen. Born again daw, pero hindi naman napunta na simbahan. Meron ba, no? Born again po kami. Pero walang kasundo. Amen. So believers and unbelievers are the same in the last days. Wala nang pagkakaiba. Amen? Kaya kung hindi po natin ayusin ang ating sarili, pwede tayong mapahalo, pwede tayong mapasama sa mga mapagkakamalan tayong unbelievers. Amen. Salamat na lang sa ating fellowship sapagkat meron standards. Amen. Amen? Na hindi pwedeng gamitin sa harapan. Amen? Ang hindi kasal, ang may boyfriend, ang may girlfriend, hindi pwedeng gamitin sa harapan ang hindi nananalangin. Kaya sa mga alagad, amen?
30 minutes or 15 minutes before the service, dapat nakapanalangin. Amen? Dapat nag-iika po. Amen. Di ba? Kaya yan po yung pattern, standard ng ating pong fellowship. Walang pastora. Kapagkat yan ang sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko hinahayaan ng babae ang manguna o magturo sa mga lalaki. Mahal ko po kayo mga kababaihan. Mahal ko po kayo mga nanay. Amen? Pero ito yung pattern sapagkat si Kristo ang ulo. Amen. Amen? So, lalaki dapat ang leader. Amen? Sa bahay, ganun din, lalaki ang leader, hindi. Pero kung walang tatay, sa panahon natin, bihira lang nagpapakatatay. Amen? Amen. Wala nang gulugod ang mga ama ng tahanan. Irresponsable, maraming ama ng tahanan ang irresponsable. Amen? Kung hindi tatayo ang lalaki, talagang tatayo ang babae. Yes. Amen? Amen. Salamat walang pastora sa atin. Kung may pastora sa atin, lahat kayo pastora. Kasang kayo, wala kayo kasi mga asawa. Salamat, may tatay dito. Diba? Amen. Hilahin nyo ang asawa nyo. Ano nga wala? Amen? Kasi kung hindi tatayo ang ama ng tahanan, ang ina ng tahanan, ang tatayo. Noong nasa San Juan kami, sinirang ko na. Dami nung sinira. Naninigarilyo sa harapan ko. Tapos, nung pinatanggap ko, tumanggap naman. Tapos na siya tumanggap, na ipag-pray ko na lahat-lahat. Sabi niya, pastora po ang asawa ko. Amen? Unbelievers. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao, sakit sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapanginsulto, kasuwayan sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nila makipagkasundo, sa kaaway nila malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan. Ulitin nyo na, mahilig sa kalayawan. Meron ba dito? Wala. Mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Mga hindi po mananampalataya ay makikita mo sa kanila ang bunga. Kung ano ang kanilang bunga. Amen? Ihayag po ng bunga kung sino ang puno. Sabi nga, walang masamang puno na walang masamang puno na nagbubunga ng mabuti. Amen? Amen. Sila din naman po ay pumapasok sa simbahan. Sila din naman ay nagsasabing sila yung mga Diyos. Malinis din ang kanilang damit, mapuputi din ang kanilang damit. Minsan baka nakakatabay ko nga. Ayun. Amen. Tingnan niyo po ang sabi, Mateo chapter 24, verse 37 to 38. Kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao sapagkat gaya ng mga araw
bago nagkagunaw, sila'y nagsisikay, nagsisinom, nangag-aasawa, pinapag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daog. Ito po ang mundong ating kinabibilangan. Amen. Diba? Ituloy natin. 39, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao kung magkagay nasa bukid. Tingnan niyo po ito Nasa sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, dalawang babaeng magsisikiling, sa isang kilingan, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Mga kwent kayo sapagkat hindi niyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Tingnan niyo po ito. Nasa bukid. Mga mananampalataya po ito. Bakit ang isa ay kukunin at ang isa ay maiiwan? Amen? Kukunin ang isa, yung isa ay maiiwan. Amen? Kaya ngayong gabi, mga minamahal ko po sa ating pong Panginoon, amen, ito yung kalalagayan ng mga mananampalataya sa ating pong kapanahunan. Amen? Nagsasabi siya'y mananampalataya. Pero, amen, ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon, kukunin ng isa, maiiwan isa. Magkasama po ito sa church. Nasa bukid. Amen? Yung panahon ni Noe, ang baha, the flood came. Ibig sabihin, tinangay ng agos. Amen? Agos ng sanlibutan, mga minamahal, ang tatangay sa mga mananampalataya kapag hindi po tayo mag-ingat. Amen? Agos ng mundong ito. Baha. Amen? Kaya maiiwan dahil maagos o aaludin ng mundong ito. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong umayos takbo ng sanlibutan. Amen? Maaanod ka. Amen. So dapat bilang mananampalataya pala ay gaya po ng isda. Alam niyo po ang isda. Amen? Siyempre naman, nakain ka kayo ng isda. Diba? Alam niyo po ang mundo ng isda ay sa maalat na tubig. Amen. Literal yun. Pero meron din sa matabang. Pero parehas lang ang lasa niya. Amen. Parehas lang ang lasa. Pero yung nasa maala, nasa sa tubig alat, tignan niyo po yung isda doon. Amen. Buong buhay niya naroon na siya. Mula pa sa kanunan doon na sa dagat. Maalat na tubig. Subalit, bago mo siya iluto, lalagyan mo muna siya ng asin. Amen. Sa buong buhay niya, nasa alat. Subalit, hindi siya apektado, hindi siya kontaminado Yes. ng alat. Amen. Dapat pala ganun ang Kristiyano. Amen? Kahit nasa mundo ka ng makasalanan, dapat hindi, amen, hindi ka naaanod o naaagos ng mundong ito. Huwag makontamina ng agos sa mundong ito. Kaya sabi ng Apostol Pablo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Amen? Kaya ngayong gabi, mga minamahal ko po sa Panginoon, hindi naman sa ipinagmamalaki natin ang ating sarili, hindi naman sa itinatas natin ang ating sarili, gaya ng Pariseyo. Pero kung sakali na ikaw ay dadalhin sa gitna ng mga unbelievers, ma-identify ka kaya na believer. Amen?
Kung hindi po natin i-fix, even ang ating pong sarili, kung hindi po natin ayusin ang ating sarili sa harap ng Diyos, pwede tayong maging gaya nila. Amen. Amen? Fixing ourselves in the last days. Pangalawa, our relationship to God. Tingnan po natin, kumusta ang relasyon natin sa Diyos? Sa panahon iyon, sabi doon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Dadakpit kayo upang parusahan at patayin. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapupuutan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Amen? Kung hindi po natin i-fix, ayusin ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoon Diyos, pwede tayong gamitin ng kaaway para ipagkagulo ang kapwa natin mananampalataya. Sapagkat sinabi po sa talatang ito ng Mateo chapter 24 verse 10, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, kapuputan at ipapahulit nila ang kapwa nila mananampalataya. Kung if we will not fix ourselves, our relationship to God, hindi malayo. Amen? May pagkakaila natin ang ating pong kapwa mananampalataya sa darating na kahirapan. Amen? Kasi kung ikaw ay susunod, kamumuhian ka ng mga tao. Kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin, dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Pero kung hindi maayos ang relasyon ng isang mananampalataya sa Diyos, pwede siyang umiskapo para hindi siya mahuli. Amen? Di ba? Para maligtas niya ang kanyang sarili, ituturo niya ang kanyang kapwa. So we need to fix our relationship to God. Amen? Dapat lalo mo pang ayusin ang iyong relasyon sa Diyos. Amen? Tingnan po natin si Moises. Exodus chapter 34 verse 20 to 35, at siya'y natira doon kasama ng Panginoon na 40 araw at 40 gabi. Hindi man lang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ang mga salita ng tipan ang 10 utos. At nangyari, nang bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ang tapyas na bato ng patutuo sa kamay niya. Noong bumaba sa bundok ay hindi nalalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. At nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises, narito ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag at siya'y natakot. At sila'y natakot na lumapit sa kanya. At tinawag sila ni Moises at si Aaron at ang lahat ng puno ng Israel ay nagbalik sa kanya at si Moises ay nagsalita sa kanila. At pagkatapos, ang lahat ng mga anak ni Israel ay lumapit at kanyang ibinigay sa kanila sa pamagitan ng utos ang lahat ng salita ng Panginoon na sinalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At pagkapagsalita sa kanila ni Moises ay naglagay siya ng isang lambung sa kanyang mukha. Datapwat pagka si Moises ay pumapasok sa harap ng Panginoon upang makipagsalita sa kanya, ay nag-aalis siya ng lambung hanggang siya ay makalabas
at siya'y lumabas at kanyang sinalita sa mga anak ni Israel ang iniutos sa kanya, at nakita ng mga anak ni Israel ang mukha ni Moises, nang bawat kalat ng mukha ni Moises ay nagliliwanag, at inilagay uli ni Moises ang lambo sa ibabaw ng kanyang mukha hanggang sa siya'y makapasok na makipagsalitaan sa Diyos. Amen? Makikita po natin dito, mga minamahal, ang kaibahan kapag ikaw ay nagbababad sa harapan ng Panginoon. Amen? Kung bago ka lumapit sa harapan ng Panginoon, nagdidilim ang iyong mukha, ako'y naniniwala na magliliwanag ang iyong mukha kapag ikaw ay nagbabad sa presensya ng Panginoon. Magkakaroon ka ng authority, magkakaroon ka ng kapanatagan, magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng pagbabago kapag ikaw ay nagbabad sa presensya ng Panginoon. Amen? Hindi ito makikita ng marami at hindi rin ito nararanasan ng marami sapagkat hindi nila nagagawang magbababad sa harapan ng Diyos. Amen? Marami pong mananampalataya na sila ay laging nagmamadali sa harapan ng Diyos. Laging nag-aalala sa mga gagawin. Laging nag-aalala sa mga pangangailangan. Kaya ang oras sa harapan ng Panginoon ay kulang na kulang. Amen? Makikita mo po, mga minamahal, kapag ang isang tao ay hindi nakababad tignan niyo po, testingin niyo ang kapwa niyo mananampalataya. Kapag kulang siya sa pagbabad sa harapan ng Panginoon, magsalita ka ng ayaw niya o nung hindi niya gusto, sigurado ako, magagalit siya sa iyo. Amen? Yeah. Mataas po ang Panginoon. Nakikita ko po sa nito si Sister Elaine. Amen. Tahimik lang po sila kung ano yung sinasabi ng kanilang asawa. Amen. Si Sister Lorena. Amen. Kahit anong sabihin ni Pastor Obet, basta may kaharap, hindi nagsasalita si Sister Lorena. Praise God. Amen. Nakikita ko po, mga mina, hindi ako nagtataas ng tao, pero nakikita ko kung paano sila nagbababad sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya ngayong gabi, mga minamahal ko po sa Panginoon, magbabad po tayo. Ayusin po natin ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Hindi natin alam kung kailan darating. Amen? Noong isang araw, ang balita ay nagkaroon ng lindol ng magnitude 5 malapit sa paggawaan ng missile sa Iran. Ang balita ay nag-ballistic na testing sila ng ano yun? Ano yung missile na na nuclear sa ilalim. Amen. Amen. Kaya kung testing nila sa labas yun, sigurado ako. Amen. Ang United States at ang Israel ay magkakampi. Sapagkat ngayon, ang Russia ay kalaban na rin ng Israel. Hmm? Kung sisiklab ang gera, malapit na pagbabago. Kung hindi natin ayusin ang ating sarili, bago dumating ang Great Tribulation, aagawin ng Panginoon ng kanyang church.
Kung hindi natin ayusin ang ating relasyon sa harapan ng Panginoon. Amen. Mahirap ang maiwan. Malapit na po ang katapusan. Katapusan ng mundo. Hindi na mauna. Katapusan ng buhay. Yeah. Pero dapat, bago dumating ang katapusan, maayos po natin ang relasyon natin sa Diyos. Amen. Meron po tayong pinag-aralan dati, yung huwag kang makontento. Amen? Yung huwag makontento yung relasyon mo sa Diyos. Dapat lalong umapoy tayo. Amen? Kaya ngayong gabi, mga minamahal, ano ang inaayos natin? Amen. Ano ang pinagsisikapan nating makamtan? Tanungin natin ang ating sarili, kumusta ang relasyon natin sa Diyos? Amen? Fixing our relationship to God in the last days. Pangatlo sa ating pong pagtatapos, our relationship to God declares who we are. Kung ano yung relasyon natin sa Diyos, papakilala, ipapahayag kung sino tayo. Amen. Kung anong meron tayo. Revelation chapter 22 verse 11, ang ligo ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Hindi po ako against sa pag-aaral. Hindi po ako against sa pagpapayaman. Hindi po ako against na magkaroon ka ng maraming ari-arian, maraming pera, kasi yan naman po ay pangako ng Panginoon. Kapag minahal mo siya at sinunod ang kanyang mga utos, ang pangako niya, pagpapalain ka niya. Basahin po natin Deuteronomio chapter 28 verse 1. Basahin po natin sa King James Version sapagkat maganda po basahin. 28 verse 1. At mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos ay na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng bansa sa lupa. Ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong puslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabagong laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamali at ang lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain ka niya sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan, at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo at ikaw ay pasasaganain ng Panginoon
sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, ikaw ay hindi hihirap. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim. Kung iyong titingin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. At huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila. Ito po ang pangako ng Panginoon, mga minamahal. Amen? Kapag tayo po ay lumakip sa Kanya, sumunod sa Kanya, minahal natin siya, ang pangako ng Panginoon dito sa lupa ay kasaganaan. Amen? Subalit ngayong gabi kapag tayo ay humarap sa Kanya, hindi po natin madadala ang lahat ng mga pagpapalang ito. Gaya ng sinabi ni Job, hubat akong lumabas sa sinapupunan ng aking magulang, hubat din akong babalik. Amen? Ang pagpapala, biyaya, kasaganaan, pangako yan ng Diyos. Pero hanggang dito lang po yan. Yes. Amen? Ayusin po natin ang ating sarili sa harap ng Diyos. Amen? Sapagkat balang araw tayo haharap sa Kanya. Amen? Ang Mateo 7:21 ay babala sa mga mananampalataya. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa area ng langit. Sabi ng Hebrew 12:14, kung walang kabanalan, ay hindi makikita ang Panginoon. Matthew chapter 5 verse 8, kung walang kalinisan ng puso, ay hindi makikita ang Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga minamahal ko po sa Panginoon, nakakatakot ang mapahiwalay sa Diyos ng walang hanggan. Amen? Kaya ngayong gabi, amen, ayusin po natin ang ating relasyon sa Diyos. Sapagkat ito po ang magdideklara kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. Fixing ourselves in the last days. Palakpakan po natin. Amen. Sabi ng Panginoon,